Hello, welcome back sa OFW Conversation. Ito buang buhay OFW. For today naman, pag-usapan naman natin yung tukol sa trabaho. Tayo mga OFW, kahit gano'ng katagal, minsan lumilipat tayo ng trabaho, minsan nag-stay tayo sa trabaho. Ano ba yung magandang trabaho para sa isang OFW? So pag-usapan natin yan. There are 5 elements, 5 po. Pag-isipan nyo ngayon kung ano yung trabaho nyo. Number 1, nagbibigay ba sa inyo ng visa or insurance, yung mga requirements ng government, yung mga government requirements para legal ang stay mo sa isang country, nabibigyan ka ba noon? Maganda yung trabaho na yan. Number 2, gusto mo ba yung trabaho na yan at kaya mong gawin? Baka naman nag-apply ka, mataas ang sweldo, kahit ano na lang, tapos di mo siya alam. So, paano yun? There are very high chance na mawawalan ka ng trabaho kasi hindi mo magugustuhan, hindi mo siya alam, at the same time, matatanggal ka lang. So, number 2, kailangan gusto mo at alam mo siya. Number 3, kailangan ang sweldo mo, kayang bayaran yung mga basic necessities mo. Di ba? Ano ba yung basic necessities mo? Bahay, yung mga accommodation, di ba? Kung may free accommodation, okay na yan. Yung food mo, transportation, at kasama pa, yung padala mo sa Philippines, kasama yan sa budget, ha? Kapag hindi kaya yung dalawang yon, yung stay mo sa country at padala mo sa Philippines, hindi okay ang trabaho mo. Mag-isip-isip ka na. Number 4, kapag meron siyang career pathway na tinatawag, yung pwede kang ma-promote para madagdagan yung sweldo mo. Or may bonus, or meron siyang yung mga extra na mga awards, yung pwede kang magka-extra money. Hindi pwedeng yung sweldo mo for the next 5 years pareho lang. Kung pareho lang, at least may extra ka na pwede kang ma-promote, mag-grow. At number 5, merong training ang company. Kasi yung mga companies na walang training, walang development yan. So, aabutin ka na ng 10 years, server ka pa rin. Aabutin ka na ng 10 years, cleaner ka pa rin. Maganda naman yung work na ganon. If it can provide your needs at saka padala. Pero darating ang araw, gusto mo rin mag-grow sa career mo as your age grow. So, as an OFW, hindi pwedeng laging stay ka lang. Mga 2 years, 3 years, maximum 4 years, dalawang contract, hindi ka ma-promote, okay lang. Kaya kung walang training ang isang company, yun, malaking problema yon kasi yung growth mo, hindi ka secured, di ba? Kailangan mo naman lumipat. So, yun po ang ating topic ngayong buhay FW. Think about it. Number 1, kailangan kaya kang gawing legal sa country. Number 2, kailangan yung sweldo mo kayang sa living mo sa country at pampadala mo sa Pilipinas. Importante 'yon. Number 3, kailangan na yung income gusto mo. 'Di ba? Kasi kapag hindi ayaw mo ng trabaho, baka matanggal ka at saka alam mong gawin. Number 4, importante yung meron siyang extra income na pwede kang gawin, 'di ba? At number 5, pwede rin yung kailangan meron siyang training para maturuan ka. So yun lang po ang ating conversation ngayon, Buhay OFW. Ito po si Kuya Tony, ang inyong OFW mentor. If you have any question, please comment. Alagyan nyo na po dun at sasagutin po natin. Bye-bye! See you again on our next vlog!